Usapang NBA muna tayo mga kapatid. Ilang araw na lang at magsisimula na naman ang panibagong NBA season. Kaya nag-decide akong gumawa ng top 5 teams sa bawat conference. At sisimulan ko ito sa Eastern Conference. Dun muna tayo sa medyo madali-dali. Kaya kung handa na kayo, di ko na patatagalin to. Simulan na natin ang aking video, Top 5 Teams in the East. Top 5, the Cleveland Cavaliers. Finishing 4th last season and losing to the New York Knicks in the first round, I find this Cleveland Cavaliers team a very intriguing team this season. Masyado silang magaling para sa mas mababang seed, pero hindi sila ganun kagaling para maging upper seed sa East. Second season na ni Donovan Mitchell para sa Cleveland Cavaliers, and of course, I expect him to lead the Cavs into the playoffs. And yes, playoff team pa rin naman tong Cleveland na to. Helping him would be the Twin Towers, Jarrett Allen and Evan Mobley, ang kanilang point guard na si Darius Garland, si Isaac Okoro, at of course yung kanilang newest acquisition na si Max Strus. Unless makabuelo sila early on this season, nakikita kong first round exit lang sila. Dahil compared to the next 4 teams in my rankings, tingin ko hindi nila kayang palagan ito. Top 4, Philadelphia 76ers. Ngayong na-trade na si Damian Lillard sa Bucks, isa sa mga teams na punong-puno ng drama ay itong Philadelphia 76ers. Maliban pa dyan, meron nga silang bagong coach in Nick Nurse. And of course, itong si Joel Embiid gustong-gustong bumawi dahil sa kanyang disappearance last playoffs after winning the MVP. Decent naman ang kanilang off-season moves, resigning Montrezl Harrell and signing players tulad nila Mo Bamba, Pat Beverly at ito ngang si Kelly Oubre. Pero lahat ng yan ay overshadowed by the James Harden drama. For me, habang hindi nila ito nare-resolve, magiging magulo at unpredictable ang season ng Sixers team na to. Tingin ko naman kaya nilang mag-compete against the top teams in the East. Kaya ang tanong na dapat nilang sagutin ay ito: will James Harden remain a Sixer after the trade deadline? Number 3, Miami Heat. After coming up short nga sa NBA Finals, gustong gumawa ng big move nitong Miami Heat. According sa mga rumors, gusto nilang kunin itong si Damian Lillard. At pati nga itong si Lillard gustong maglaro sa kanila, pero hindi nila ito nakuha. Sinubukan nilang kunin din itong si Drew Holiday, pero nabigo na naman sila. Maliban pa dyan, nawala sa kanila itong si Gabe Vincent at si Max Strus. Dalawang players na naging significant para sa kanilang finals run last season. Nilagay ko sila above the Sixers kasi compared naman sa Sixers, mas cohesive sila, mas intact ang core, and of course kung meron man tayong natutunan last season, wag natin i-count out itong Miami Heat team na to. Jimmy Butler will continue to be amazing, pero sa tingin ko ang magiging X factor dito ay ang magiging performance ni Bam Adebayo. With Giannis, Embiid, and Porzingis in the East, kailangan mag-step up at magkaroon ng All-NBA performance itong si Bam Adebayo to help Miami be ahead of the next 2 teams sa aking list. Top 2, Boston Celtics. Arguably the most complete team in the East today, led by Jaylen Brown and Jason Tatum. The question they need to answer is this: kaya ba nilang makabalik sa NBA Finals? The last 2 seasons of the Boston Celtics, nakapasok sila sa NBA Finals, pero natalo sila sa Golden State Warriors. And barely making it back last year after an epic series kontra sa eventual East champions na Miami Heat. Masakit yung pagkakawala ni Marcus Smart sa Boston Celtics na I believe yung heart and soul ng kanilang team. Pero nabawi nila ito by acquiring Drew Holiday. Magandang acquisition din yung Kristaps Porzingis after losing Grant Williams. So upgrade sa kanila yan. Sa lineup nila ngayon medyo bumilis sila at medyo humaba. Pero I put them number 2 dahil nawalan sila ng rim protector in Robert Williams III. Top 1, Milwaukee Bucks. Giannis and Damian Lillard on the same team.
Tapos may Middleton ka pa sa wing and Brook Lopez to stretch the floor. Grabe yung lineup nila. For me, sila talaga ang favorite sa East dahil nga sa pagkakakuha nila kay Damian Lillard. They got size in Giannis, Bobby Portis, and the twins Brook and Robin Lopez. At meron silang players na kayang mag-create ng sariling shots nila in Damian Lillard and Chris Middleton. Sama mo pa yung mga energy guys nila tulad nila Pat Connaughton, Cameron Payne at ito ngang si Bobby Portis na talagang magbibigay ng energy para sa team na to. Losing Drew Holiday hurts kasi kitang-kita naman natin yung importance ni Drew sa team na to. Pero by acquiring Lillard, I think kayang makompensate ng offense ni Damian Lillard yung kawalan ni Drew Holiday. Kung magiging healthy ang team na to at magiging okay ang kanilang chemistry, sila talaga ang favorites to come out in the Eastern Conference. Unless merong gustong sabihin ang Boston Celtics, Miami Heat, or kahit nga itong Sixers na to, for me, lock in na tong Milwaukee Bucks na to. Nag-agree ba kayo sa aking top 5 teams in the East? Sino sa tingin nyo ang magiging dark horse team ng East sa season na to? And of course, excited na ba kayong mapanood ang Boston versus Milwaukee sa Eastern Conference Finals, or meron pa kayong ibang matchup na mas prefer panoorin? Comment your thoughts in the comment section at maraming salamat po sa laging pagsuporta sa aking mga videos. Hanggang sa susunod kong content, Western Conference naman. Peace!